Pakita ko sa inyo yung labas. Tigas ng damo. Yelo pati tubig na lumalabas sa aircon. Ah, tigas. Basag. Sugatan pa. Lamig. Pasok na si Atina. Diba ba Atina? Okay. Nakapasok na ng school si Atina. At ang agenda ngayon, pupunta ako sa gasolinahan. Magbabawas naman ako ng hangin ng gulong. Ilang beses akong dumulas sa kalsada. Buti pumapalo yung traction control ng sasakyan. Siguro mga 3 beses akong dumulas. Mabagal patakbo ko nun eh. So yun, punta tayo sa gasolinahan. Magbawas tayo ng hangin. Hopefully may pagbabago. Kahit yung sidewalk madulas. Sinabihan ko si Atina mag-ingat maglakad at baka madulas sa sidewalk. Delikado. So right now 31 yung tire pressure ko, 31 PSI. Plano ko ibagsak ng mga 28. Pwede rin, mas mababa pa. 25 siguro. Kaso kung 25 naman, baka hindi na masyadong maganda yung feel. 28. Subukan muna natin sa 28. Pag hindi nag-improve, bawasan ko pa ulit ng konti. Pati yung frosted 32 28. Last week tinigasan ko pa naman yung gulong dahil sabi ko malambot. Napasama pa tuloy. Frosted yung dulo ng pambomba. Nagos ng dalo. Ikot ako ng gasolina. Ipa tayo. Hindi na gana. Malfunction siya. At frosted din yung dulo ng pambomba eh. Natabi lang naman yung shell eh. Ayan o. Ayan lang yung shell. Pasok tayo rito. Ang problema, nasan yung air? Hindi pala problema. Ang tanong, ayun air.
Naiiwan ko pa yung takip ng pito ko doon sa kabila. Balikan ko na lang. Okay, tapos na. Babalikan ko naman yung takip ng pito doon sa kabila. At syempre roll yun natin to para hindi na makakahiya. Usually malambot naman talaga ako maggulong. Pero last week naisipan kong gawing 31. Nakatawa ko pa rin may konting dulas pero kumakapit na. May improvement na. Okay naman yung frost. Kapag ka matigas pa siya, hindi pa siya madulas. Ang problema kapag ka nagsisimula na siyang matunaw, yun na problema. Okay, tika natin. Okay, sana hindi ko nasagasaan. All goods. All goods. Nabalik ko na. Ito ang aming town center. Dito tayo ngayon sa Orange, New South Wales. Orange, New South Wales. Approximately 3.5 hours away from Sydney. Mas mataas ang elevation ng lugar na to para sa Sydney. Mas harsh ang winter dito. Usually pagka sinasabi natin Australia, naisip natin mainit, disyerto, di ba? Pero nagwi-winter din dito, malamig din. Some parts pero lang sa sa Queensland. Yan. Hindi nila masyadong ramdam yung winter doon. Dahil na sila din subtropical. Mainit ang panahon doon. Medyo similar sa Pilipinas. Alright, subukan natin ulit. Hopefully kahit konti lang yung binawas ko doon sa hangin, from 31 to 28, sana malaking pagbabago. At nakakatakot kasi at sakay ko palagi pamilya ko rito eh. Kailangan iwas disgrasya tayo. Tumitirik na ang haring araw. Tutunawin na niyan yung mga frost sa kalsada. Oops, tumawid yung basurero. Kakatakot pa naman kanina kasi yung area na napakadulas, yung unang beses akong dumulas, doon pa sa highway. Sa lahat ng lugar na dudulas ka, yun ang yun ang pinaka nakakatakot, yung sa highway pa. Okay lang kung dito sa looban kasi mabagal lang takbo kahit papano hindi ka matataranta ba. Pero sa highway, pag dumulas ka at mabilis takbo, malaking chance na mag-lose control ka. Lapit na tayo doon sa highway kung saan ako kanina dumulas. Yan, dito yun kanina sa roundabout na to. Ito lang natin, bagalan lang natin para safe. Ayun sinubukan ko pa. Ramdaman ko dumulas ng konti. Good morning, day 2.
Frosted na naman yung kalsada. Madulas na naman yung daan. So naisipan ko, bawasan ko na naman yung gulong siguro ng konti para sigurado. Feeling ko medyo matigas pa yung 28. Tansyahan na lang, 5 segundo kada gulong. Hopefully kumapit na maayos at kumpleto kami mamaya sa sasakyan eh. Doon pamilya ko sakay ko. Not too bad naman pala yung temperature ngayon, pero kaninang kasi ano na ngayon eh, alas 8 na eh. Kahapon umalis ako alas 6, kaya mas malala yung frost. So I guess mas maayos ang sitwasyon sa kalsada ngayon. At papasok na sa school tong anak ko. Papasok na rin sa work si Mrs. Hi. Good morning. Were you able to find Console's mommy? Yeah, I found her. Saka nakalimutan phone mo? Nasa na yung phone mo? Okay, let's go. Binawasan ko ulit yung hangin ng gulong eh. Get your dog. Mami, Binawasan mo ulit? binawasan ko ulit. Wala akong tiwala sa ano, sa pressure. Parang meron. It's better naman na kasi hindi naman na tayo super early ngayon. Tsaka umaraw na. Maro. Oo nga. Tuyo yung kalsada. Good sign yan. At least tayo kakabit. Si Athena? Athena, and then we'll go to Roscoe. Okay, malalate ka ng konti. No, 9 pa ako. Anay ka? Tsaka sa araw. Okay. Okay nga. Kahapon nag-yelo yung kalsada ngayon. Okay. Mas maganda at walang kaba. Yes. Dito sa roundabout kahapon na yun, no? Dumulas ako dito kahapon eh. Ang bagal na ng takbo ko, tas pagliko ko na ganyan, sumasayaw yung pet ng sasakyan. Ang kinakatakot ko yung paparating sa kaliwa. Kasi pag nagpreno sila at dumulas, tutumbukin ako, di ba? Tapos ano, yung isang part dito downhill, mas pababa. Pag preno ko, dumudulas ako pababa. Para ako nag-i-ski. Ayun, medyo ano pa nga yun. Ayan yung side. Leftover ice pa. The leftover pa. Kasi kahapon foggy, no? Kaya medyo malala, no? Foggy at saka ano, icy. Icy roads. Ngayon walang fog eh. Wala rin ulap eh. It's already past 8. The sun is... And then, at least pabor sa atin yung sitwasyon. Masyado kasing malamig. Yung rubber ng gulong, tumitigas. Eh pag tumigas yung rubber, mawawalan ka ng kapit sa kalsada talaga. I guess kahit anong klaseng gulong nasa sasakyan mo, basta ganun ka tindi yung frost, may tendency talaga na dudulas at dudulas ka. Dito na tayo sa school ni ate. Sabi ko, tingnan mo yung labas. Sabi ko, parang daming bubog. Yung sa sidewalk. Diba? Oo nga, no? Pala, asin. Naglagay sila ng salt para matunaw yung ice. Hanapan yun. Akala ko, mga bubog.
asin pala no, kasi dinadaanan ng tao para hindi sila madulas. How do you know? Ha? Paano mo nalamang asin? Tinikman mo? Oo, dumampot ako ng isa. Yes, baby. Tapos tinikman ko, sabi ko sobra sa alat ha. Masyado na asinan. Yes, Daddy will get your toy, okay? Nasok na si ate. So 9 o'clock yung pasok ni ate. But as early as 8:30, pwede niyo na siyang i-drop off. So wait lang tayo for 10 more minutes. 8:20 pa lang. Tambay muna tayo dito. And then, hatid na natin si ate sa gate. Tapos si Mrs. naman dadali natin sa ospital. Look at the salt. Ah, ito pala yung salt kanina, yung pinagkukwentuhan namin. Pakita mo nga, mami. Ayan. Dumampot ako ng isang piraso. Ewan ko nakikita sa camera. Kita nyo. And papatikim natin kay hindi Mr. siya Patikman mo. Tikman mo. Hmm? Natatawa yung mga tao sa paligid natin. Sabi nung nasa harap na yung kotse nakatingin na. Pinaggagawa ng mag-isama na to. Susubuan. Tagal naman na traffic. Hawaiian room. Bago yan, oh. American truck from. Welcome sa small town ng Orange. Small ba? Consider bang small to? Speaking of, for us. For a town na 30 plus thousand population, small town pa rin ba yun? Road close ahead daw, Dad. Ah, naku. May Iberia pa. Very bad. Yung bus nila, di school bus. Buti hindi masyadong malamig ngayong umaga, no? Medyo sobra yung suot ko. Naiinitan na ako. Naka-double ano ka ba, jacket? Hindi, isa lang. Pero, Ano, naka-heater parang ka. jacket pa ata ni Papa yan, ah. Kay Papa nga to. Sinarap ko na kaya laki. Dito na tayo rito. Kasi detour daw yung daan eh. Detour yung daan. Ayan, ano nakasulat. Hindi doon, detour yung daan. Later. Bitay. Tawa ka naman, nag-joke ako. Tara. Pasok. Ayan. Ramsey Surgical Center / Bloomfield. So, dyan yung private sa right. And then on the left side is yung public hospital. Orange Yan, Base Orange Hospital. Base Hospital. So now, dito na tayo sa work ko. Thank you, Dad. You're always welcome. Keep my toy. Yun ang hinihintay ko. Yes, Daddy will give you your toy back. Dad, his toy, please. Anong He toy? wants his toy. Tinago mo ate yung Macas toy nila, yung Squishmallows. Ay, saka na. Saka ako nabibigay pagka... The small one lang. Hi. Bye, see you later. Ano oras ka? 7? 30. 7:30. Okay, nakapasok na sila. Uwi na tayo. Uwi na at home duties na. See you later. Good morning, day 3.
Sigurado natin papasok yung lamig. Day 3. Frosted ang umaga. Ang ganda ng sinag ng araw. Yan na naman yung ating post. Madulas na naman to. Nakainis. Nagyayelo. Pasok tayo. As usual, papainitin muna natin sa sasakyan. 15 minutes bago kami umalis. Kasi ang lamig dito sa loob ng sasakyan. Parang yung rep. Turn on natin dito ng upuan para hindi lamigin sa kabina. Pero si Mrs. Okay. Yung itsura ng umaga. Ganda. Ayan. May yelo sa daanan. Tiis muna tayo. Naalala ko meron nga palang drive mode yung mga sasakyan. So hindi ko makakatulog. Palitan natin to ng winter. Yan. Alright. You ready? Get inside the car. Isakay ko na rin yung dalawang boys. Pakita ko sa inyo. Roasted yung ano. Kulay puti. Isa kami. Nandito yung box ng bata? Books? Boots? Nandito. Hindi ko naintindihan kung books o boots. You silly. You silly. Ayan. Hatid muna na daw natin si Mrs. Siya mauuna sa ospital. Tapos hatid natin si Athena sa school. And then babalikan natin si Mrs. sa ospital dahil meron sila appointment sa doktor. Ayan. Frosted na naman yung ano. Kulay puti ang paligid. It's frost, Sander. Hopefully, hindi tayo dumulas-dulas na naman. Because it's winter. Teka, lilipat ko tong camera para Looks nice. magamit ko pareho kamay ko. Pag gano'n siya sa trap, Alex, copy me. 1, 2, ayun yung ano, ang gilid doon. Ang ganda oh. Kita niyo ba? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There you go. The time we meet. Hello. I see you, Alex.
Kaso walang ulap eh. Wala ibabagsak ang langit. I mean, kung ganito lang din kalamig, may ibig sabihin, kung ganito lang din kalamig, Yeah, there's stores. sana mag-snow na lang. I know there's stores. Mas masaya. Wait, Oh, Alex. lamig na mag-snow dito. Tayo. Baba si Mrs. Tapos pasok si Athena sa school. Actually, maaga pa kami para sa school ni Athena. Alex. Oh no, he's chasing me. Bye, ate. See you later. Bye, mommy. See you later. Miss you, love Bye, you. baby. Let me pick you up. Wait lang. Ati, follow me. Ati, Alex. Okay. See you later. Alex. Love you. You're not good at me. Okay. Si Athena naman. Ati! No, 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 no. Ganda, oh, mga kaibigan. Paan natin litrata. Okay, that's it. Yun muna. Lamig na. Yan, dito na kami sa school ni Athena. Antayin na namin magbukas yung gate. Say hi. Wow. Alexander, Angelo, Athena. Gate is open. Bye-bye. Bye. Hello again. Ay. Oh, sige. Puno pala laman nito. Kumain na yung bata. Umuwi kami, pinakain ko muna cereals. Okay, let's go! 9:43. 2 minutes na lang. Dito na tayo sa clinic. Madilim eh. Gusto mo mauna ka? Para i-clock in mo na sila. I mean, i-check in. Sunod sabay-sabay na tayo. Bigay mo na sa akin isa. Naka-shoes naman na yan. Pwedeng pagsabayin na sa loob. Dito na kami sa clinic. Yung doktor yung doktor namin. Yung doktor namin Pilipino.
Let's go sit down. Come on. You sit down. Alright. Tapos na ang check-up ng mga bata. Si Angelo nagpabakuna. Si Alex nagpa-check ng katawan. Babalik na sa work si Mrs. Hatid na natin ulit. Tapos uwi tayo at mamaya sundo naman kay Athena. Oo nga pala, ang doktor ng pamilya namin ay isang Filipina. Diba? Pwede ba sabihin pa rin? Sa Filipina. Napakahusay. Kung taga-Orange kayo, punta kayo sa Color City Medical Practice. Para matambakan siya ng pasyente. Highly recommend. Bait. Mabait. At syempre, You want one? pakikinggan ng gusto kung ano yung concern ng pasyente, no?